tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya na'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, narinig nyo na po ba ang salitang silent killer? Maraming tahimik na nakakasakit o nagiging sanhi ng ating kamatayan ngayon. Ang processed food, masarap, pero hindi nakakatulong sa ating kalusugan. Second-hand smoke, hindi naman ikaw naninigarilyo, pero kapag nakalanghap ka, pwede kang magkaroon ng cancer. Nakakita po sila ng utak ng isang taong namayapa, pinag-aralan nila. Punong-puno po ng microplastic. Yung mga lalagyanan natin, nakakapasok sa ating sistema, pinag-aaralan nila. Kung isang sanhiyan, bakit umiiksi ang ating buhay. Pero maririnig natin sa ating ebanghelyo, may isa pang binibigay na babala ang ating Panginoon, ang lebadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Ang lebadura ay maliit, pampaalsa. Pero pag nilagay mo yan sa tinapay, nakakasira. Pinapaalala sa atin ng Panginoon, minsan may ugali ang ibang tao, kala natin mabuti, pero kalaunan, sila pala magbababa sa atin, magdadala sa atin sa impyerno. Yan naman mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, maging mapagmasid tayo, maging mapanuri. Hindi ibig sabihin, mukhang mabuti, tunay na nakakabuti. Aminin natin, alam natin sa ating puso na meron tayong tinanggap mula sa ibang tao na sa totoo naman ay hindi nakatulong sa ating isip, sa ating puso at sa ating kaluluwa. Pagsisihan natin ang mga pagkakataon na tayo din ay naging daan. Kaya naman napasama ang ibang tao o baka naman tayo'y naging instrumento bakit nasaktan ng iba. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan para tayo muli makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangatawanan mong manahan sa mga loobing tapat at maaasahan.
Sa kagandang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nakita ng Panginoon na labis na ang kasamahan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sinabi niya, "Lilipulin ko ang lahat ng mga taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya." Sinabi ng Panginoon kay Noe, "Pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, paulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat inutos ng Panginoon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumaha nga sa daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Purihin ng Panginoon ninyong banal na nilalang, pagkat siya ay dakilat marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin at Diyos na banal. Yumuko ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y naririnig. Sa laot ng karagatay, hindi ito nalilingid. Pag nangusap na ang poon, tinig niya'y ubod, lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas, kaya't mga nasa templo'y sumisigaw nagagalak. Panginooy papaurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang nagahari sa dagat na kalaliman. Namumuo siya roon bilang hari walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng Poong Mahal. Alleluia, 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 Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. At iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Mag-ingat kayo. Ilagan niyo ang lebadura ng mga Pariseo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakabatid o nakakaunawa?
Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang pinaghahati-hatian ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bakol ang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatian ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo maunawaan? Wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw din po. May tanong lang po ako. Halimbawa po, isang araw, ikaw ay nag-aalmusal, nagkakape ka, at kung may maglalagay ng asukal sa iyong kape, iinumin mo ba? Yes or no? Yes. Opo. Hindi po ba? Kung ang maglalagay ng asukal dun sa kape mo, kaaway mo, iinumin mo ba yung kapeng yun? Medyo mapapaisip ka. Hindi po ba? Pero kung nakita mo naman na kumuha siya dun sa asukal, nilagay niya dun sa iyong tasa, dun sa iyong kape, iinumin mo pa rin. Asukal lang naman yun Hindi po ba? Pero, halimbawa, nagkakape ka nga at pagkatapos may naglagay ng kakaunting lason dun sa iyong kape. Iinumin mo ba? Di ba hindi? Kung ang naglagay ng lason dun sa iyong kape, dun sa iyong tasa, ay kaibigan mo, iinumin mo pa rin ba yung kape? Hindi. Di po ba? Ano po ang punto? Ito po, isipin nyo. Kahit sino pa yung naglagay ng lason dun sa iyong kape, lason pa rin yun. Amen? Hindi mo tatanggapin, hindi mo iinumin dahil yan ay makakasama sa iyo. At di bali na kung sino man ang maglagay dun sa iyong inumin, basta't yan ay nakakabuti sa iyo. Di po ba? Kahit na kaaway mo, ayaw mo yan. Kung alam mo naman hindi lason, kung alam mo naman na hindi masama, tatanggapin mo pa rin. Iinumin mo pa rin. Kaya nga po, napakahalaga na dapat bantayan natin yung ating mga tinatanggap. Kahit sino pa yung magbibigay, yung mahalaga, tanungin mo, ano ba yung kanyang binibigay? Napakahalaga. Bantayan mo ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Dahil ano man ang binibigay ng ibang tao, diyan dadapo ang kanilang ibibigay. Dahil kung makakasama sa iyo, wag mong itong tanggapin. Dahil hindi naman po lahat ng binibigay ng mga tao ay nakakabuti sa iyong isip, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa. Amen? Above all else, we should guard our mind, our hearts, and our souls. Di ba? Yung binabantayan mo ay yung mga mahalagang bagay lang. Amen? We only guard what is valuable. At wala na pong ibang pinakamahalaga sa ating buhay, kung hindi ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa. Kaya nga po, kung maalala nyo, ano ang turo ng ating Panginoon? What profit is a person if he gains the whole world and yet loses his soul? Nasa iyo na nga ang buong mundo, pero wala kang kaluluwa. Walang halaga yan, walang kwenta, sabi ng ating Panginoon. Meron tayong pinakamahalaga, tinanggap natin sa Diyos. Ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Kumusta na ang iyong tinanggap galing sa Diyos? Kaya nga po, balikan nyo din sa ating ebanghelyo. Pinapaalala sa atin ng Panginoon. Jesus said, watch out, guard against the leaven of the Pharisees and of King Herod. Ano pong tinutukoy ni Jesus sa atin dito? Ang mga Hudyo po kasi hindi naglalagay ng pampaalsa o ng lebadura sa kanilang tinapay para po hindi agad masira yung pagkain. Tandaan niyo po, noong unang panahon, wala naman pong rep, hindi po ba? Kung walang pampaalsa yung tinapay, magtatagal ito, mape-preserve ito. Hindi ito agad ma-expire.
Ang pampaalsa o lebadura or leaven, pansinin niyo po, pag-aralan niyo, maliit lang yan. Pero nakakasira pala kalaunan. Ano po ang kasabihan sa English? It is small but terrible. Kaya nga po ang ibig sabihin ng ating Panginoon dito, mag-ingat tayo doon sa mga tahimik, doon sa mga nakatago, na maninira sa ating isip, puso at kaluluwa. Ang dami po kaya mga nalulung sa bisyo ngayon dahil nag-umpisa doon sa patikim-tikim na maliliit. Tinikman na kakaunti, yung alak, ba ngayon? Hindi makatulog kung hindi iinom. Amen? Kakaunting hitit lang ng sigarilyo. Pero ngayon, nakakaubos ng isang pack, isang araw. Nag-umpisa lang sa paunti-unting pustahan, libangan lang daw. Ba ngayon, nagkabaon-baon sa utang. Alam niyo po, pagdudahan niyo yung mga tao na nagsasabi sa inyo, wala naman masama eh. Huwag kang mag-alala. Kapag narinig mo na yan sa ibang tao, medyo dumistansya ka na sa kanila. Ang dapat mong pakinggan, unang-una, ay ang iyong konsensya. Hindi ibig sabihin sinabi ng ibang tao, yan ay tama, yan ay mabuti. Minsan, kapag kinukumbinsi ka, okay lang yan, wala namang masama. Huminto ka muna at kailangan mong suriin ito, pagnilayan. Talaga ba? Hindi ba ito makakasama sa akin? Kasi po, tandaan niyo kapatid, hindi naman lahat ng mabait sa iyo ay kaibigan mo. Amen? At hindi rin naman lahat ng masama sa iyo ay kaaway mo. Kapatid, kailangan nating maging mapanuri. Choose your company wisely. Because as the Bible said, bad company corrupts good character. Nakasalalay ang kabutihan ng iyong pagkatao diyan sa mga sinasamahan mo. Kalaunan naman, makikilala mo din ang tunay na pagkatao at ugali ng kasama mo. Ano po ang kasabihan? Mangangawit din yan. Amen? Bigyan mo lang ng oras at panahon. Lilitaw din ang tunay niyang ugali. Amen? Sino ba talaga yung mga nakakatulong sa iyong kaisipan, sa iyong puso at kaluluwa? Yan dapat ang iyong samahan. Yan dapat ang iyong lapitan. Kampanya na naman po. Malapit na naman ang eleksyon. Marami na naman ang mga nagpapapansin. Kapatid, sana naman po matuto na tayo. Piliin nyo naman yung talagang makakatulong sa ating bansa. Hindi naman ibig sabihin, kapag binigyan ka nila ng pera o ng t-shirt, iboboto mo na sila. Di po ba? Kapag hinuhusgahan mo ang isang tao, wag mo lang tingnan yung kanyang itsura. Ang kailangan mong gamitin, higit sa iyong isip, ay ang iyong konsensya. Bago ka pumili, kailangan magdasal ka muna. Kasi kapag hindi ka ginagabayan ng Banal na Espiritu, magkakamali at magkakamali ka. Amen? Minsan po, merong nagtanong sa akin. Sabi niya, Father, hanggang kailan ko ba titiisin ang isang tao na sinasaktan ako bago ko siya iwan? Alam niyo po kung ano sagot ko? Ito, simple lang. Hanggang kailan ka ba iinom ng lason bago ka mamatay? Kung sa puso mo, nararamdaman mo, napapasama ka na dyan sa taong yan. Kapatid, umiwas ka na. Kung alam naman natin ng isang kandidato, makasarili, nagpapayaman lang, sana naman pumili ka ng iba. Amen? Yes. We must love people who have hurt us, but it does not mean that you should allow yourself to be abused. Yan ang problema sa atin eh. Inuubos na tayo, hinahayaan pa natin yung nag-aabuso. Yes, you must pray for people who hurt you, but it does not mean that you should accept and tolerate their disrespect. Patawarin mo yung tao, pero sana matuto ka dun sa ginawa nila. Minsan, para mahalin natin ang ating sarili, kailangan nating iwasan yung mga taong nakasakit na sa atin.
Loving yourself means avoiding people who have hurt you. Taking care of yourself means putting a distance between people who disrespect and abuse you. Kahit na konting masama lang yung ginawa ng ibang tao. Kapatid, hindi katanggap-tanggap yan. Hindi naman po masama na mag-unfriend o mag-unfollow ng isang tao. Di po ba? Minsan, kailangan mong iwasan yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, kakilala mo, para lang lumago ka o para mas maging mabunga ang iyong buhay. Kasi hindi naman po lahat ng mga tao pasasayahin ka. Hindi naman lahat ng tao bibigyan ka ng pag-asa. Hindi naman lahat ng tao naniniwala dyan sa iyong pangarap at panaginip. May dahilan po ang Diyos. Bakit hinayaan niyang maimbento ang lagare? Kasi kung wala pong lagare, hindi ka makakagawa ng bahay. Di po ba? Para mapatayo mo yung dream house mo, kailangan mo ng lagare. Kailangan mong putulin yung mga hindi kailangan. Ganyan din po sa buhay. Para makamtan mo yung iyong panaginip, kailangan mo na ring putulin yung mga taong hindi na nakakatulong sa iyo. Hindi ka aasenso, hindi ka magiging masaya, hindi ka magiging payapa, hanggat nakadikit pa rin yung mga taong pabigat sa iyo. Balikan nyo man po ang unang pagbasa. Napakaganda. Ano po ang utos ng Diyos kay Noah? Sabi niya, Noah, kasamang mga anak mo, ang iyong pamilya, gumawa kayo ng arko. Bakit po ang pamilya lang ni Noah ang kasama niya doon sa paggawa ng arko? Bakit po hindi tumawag si Noah ng ibang tao? Di ba? Napakalaki po nung kailangan niyang gawin na bangka. Binigyan lang po si Noah ng 1 linggo para magawa niya yung bangka. Hindi po ba kailangan niya ng mas maraming katulong? Kasi po, hindi naman po lahat ng mga tao sumusunod sa kautusan ng Diyos. Yan nga yung napansin ng Diyos Napuno na, kumalat na ang kasamaan sa mundo at wala nang ginagawa na mabuti ang tao. Tanging si Noah lang ang nakikinig at sumusunod sa Diyos. At nung pangapong ginagawa ni Noah yung kanyang arko, di po ba, pinagtatawanan pa siya ng ibang tao. Pinapaalala sa atin dito, mga kapatid, pakinggan nyo ha. Hindi mo kailangan papasukin sa buhay mo yung mga taong pinagtatawanan yung panaginip mo. At huwag mong aanyayahan ang mga tao na pumasok sa buhay mo kung maninira lang sila sa iyo. Huwag kang makukonsensya, kapatid, kapag pinuputol mo ang ugnayan mo sa ibang tao. Walang masama dyan. Kung nga po si Jesus, di ba, Diyos na, hindi naman po siya nanatili sa mga Pariseyo. Kasi alam niya yung mga ibang Pariseyo, hindi siya gusto. Yung mga ibang Pariseyo, masama ang kanilang mithiin kay Jesus. Hindi naman po nilapitan ni Jesus si Herodes. Di po ba? Si Herodes, hinahanap-hanap pa nga si Jesus Pero nagtago ang ating Panginoon kay Herodes. Bakit umiwas si Jesus kay Herodes? Kasi si Herodes ang nagpapatay kay San Juan. Hindi malayo, papatayin din niya si Jesus. So remember that, my dear friends, that cutting off people from our life is not cruelty. It is not also weakness. But when you cut off toxic people from your life, that is just strength and wisdom. Sino po ba yung mga taong naninira sa buhay mo? Sino yung mga tao na binubutas yung bangka, kaya naman lumulubog ka ngayon sa buhay mo? Alam mo sila, marami sa inyo, ayaw lang tanggapin, ayaw lang aminin, marami pa, in denial sila. Merong iba sinasabi, mabait naman sila Talaga? Baka kapag tulog, baka mabait yan. Pero nag-iibang ugali pag nakainom. Baka mabait yan kapag hindi bilog ang buwan. Mga kapatid, kilala naman natin yung mga tao na hindi nakakatulong sa atin. Alam natin madalas kung sino ang lason ng ating buhay. Kapatid, ipagdasal mo sila sa Panginoon. Ang Diyos ang makakapagbago sa kanila. Ang papel mo ngayon, kailangan umiwas ka sa kanila at gawin mo ang kalooban
ng Diyos. Manatili ka sa Panginoon, palalakasin ka niya, at siya ang magpapasaya sa iyo. Amen. Tumayo po tayo. Nagtitipon tayo bilang sambayanan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama, panatag ang ating kalooban na tayo'y Kanyang pagbibigyan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga apostol sa simbahan, naway italaga ng buong buo ang kanilang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanilang pagsaksi sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga magulang at guro naway maging mga buhay na huwaran ng pananampalataya sa mga taong nasa kanilang pag-aaruga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway maibigay ang lahat ng ating makakaya para gawin ang nararapat at nawa ang salita ng Diyos ang siyang magbigay sa atin ng lakas para sa anumang gagawin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at laging maglingkod sa iyo na may mapagbigay at malinis na puso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuwing inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ang aming gagampaning paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Nitong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na Namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at kakabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay at may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng
Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsasalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik ng pagsaluhan. Ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hindi ibig sabihin, mabait ang isang tao sa iyo na siya ay mabuti na sa iyo. At hindi rin ibig sabihin,
Pag-akala mo masama ang isang tao sa iyo, siya'y kaaway mo. Minsan, mali lang ang ating interpretasyon. Akala mo lang masama siya sa iyo, pero mahal ka niya at yung ginagawa niya ay hindi parusa kung hindi disiplina. Di po ba? Kaya kailangan nating maging mapanuri palagi. At para magkaroon tayo ng mabuting kaisipan, kailangan natin yang paporma, paayos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Malapit na naman po ang eleksyon, sabi ko nga. Ngayon pa lang po, nangangampanya na ang marami. Ito po ay isang pagsubok sa ating lahat. Napakarami sa atin gustong umasenso ng ating bansa, pero hindi naman marunong pumili. Dahil binabase natin ang ating pagpili dun sa mukha lang ng tao. Mga kapatid, sana higitan niyo po sa inyong pagtingin ang iyong pagpili. Kahit sino naman pwedeng mag-itsurang pogi o maganda, hindi po ba? Pero ang pinakamahalaga, kung ano yung nandun sa loob ng tao. Sana po, tingnan nyo lang, wag yung itsura ng mga kandidato. Pero kung ano ba talaga yung kanilang plataforma. Malalaman mo naman yung intensyon ng isang tao. Dahil sabi ko nga, mga ngawit din yan. Kalaunan, makikita mo din ang totoo niyang kulay. Mga kapatid, sana po gamitin natin ang ating konsensya sa ating pagpili o pagtanggap sa iba. Kaya po ang aking assignment sa inyo, kahit na malayo pa po, pag-aralan nyo yung mga iboboto nyo. Sana wag lang naman po kayong magbase sa mga survey o doon sa mga nakikita nyo sa Facebook o sa TikTok o napapanood nyo sa TV o naririnig nyo sa radyo. Pag-aralan yung mabuti. Sino ba talaga dyan yung makakatulong para umangat o masenso ang ating bansa? Ang kampanya, hindi po beauty contest. Ang kampanya, hindi po popularity contest. Pero sana isipin natin ang kinabukasan ng ating bansa. So, yan po ang aking assignment sa inyo. Suriin yung mabuti, pag-aralan nyo ng mabuti, yung mga kandidato na iboboto nyo. Sino ba dyan yung lason? At sino ba dyan yung bitamina makakatulong sa ating lahat? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At basbasan kayo ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.